Okay, magandang gabi po sa ating lahat at harinawa na sa magandang kalagayan kayo, nakangiti sa Panginoon, and then damdaman ninyo yung kanyang care, damdaman ninyo yung kapayapaan sa buhay kahit kapanatagan, kahit paano ay dumaranas tayo ng ganitong krisis. Then nananatili po tayo sa area natin na modified general community quarantine. So patuloy po tayo na gawin yung nararapat po, protocol, yan lang po ihabilin. Sa Sunday po, 9:30. Okay, manatili po tayo as much possible. May dala kayong malit na alcohol or kung wala man, meron pong alcohol doon sa simbahan. And then social distancing, huwag po ninyong kalimutan yung magsuot ng mask. Okay? Wearing mask is a must. Kailangan po natin gawin. Mag-enjoy po tayo sa buhay na pinapahiram ng Panginoon at lalong-lalo na sa ganitong opportunity na ang salita na naman po niya ang ating may tataas. And this, pamagitan ng kanyang mga salita, word by word, ay meron po tayong matutunan in connection sa ating pong paghihintay sa pagbabalik ng ating Panginoon Jesucristo. Imi-meet niya tayo in the air. Kahit ulit-ulit ko po sinasabi ito dahil ako excited. At sana excited din kayo kung kayo totoong Kristiyano. Dapat excited tayong lahat. Kasi yun ang time na mamimit po natin ang ating Panginoon. Kanina ay may nag-share po dito mga ilang pictures na may kinalaman diyan sa COVID-19. Kino-connect po yung microchip, and then yung 666, yung charge ni Satan, no? And then it's look like na yung mga tao ay ginagamitan sila ng some kind of yung ini-inject nila na may tawag sila dyan, no? Anong tawag kasi dito pag nag-inject sila ng something na tawag dito, may tawag dito, nakalimutan ko yung term nila, na wala kang actually ang purpose doon ay at least kung mga babae daw ay magiging na sila, magiging barren, yung wala na, hindi na sila magbubunga kasi ang target nga ay lilimitahin na yung populasyon. So kino-connect nilang ganun so look like naman may tapos daw bahay-bahay na sa ibang bansa ay pinoforce na nila mga tao magkaroon ng tinatawag ng vaccine, yung vaccine, no? Pero yung gamot na sinasabi nila, sinasaksak yun, pero it will affect talaga sa tao, no? And then until ultimately ay mangyayari po yung pakay ng Antikristo. So and then binakita yung mga ilang mga tao, yung picture nila nagpamarka ng iba't iba, 666 sa noo, meron yan dito sa dibdib, no? And then sa kung saan mga kababayan, meron dito yan sa balikat. And then pagkatapos nagmamarcha yung mga miyembro ng Church of Satan, talagang karumal-dumal po talaga, Satan talaga yung nakalagay ng banner nila. So yan po ay mga pauna lang na medyo conditioning the minds of the people para po ignore yung preaching of the gospel. Okay? Yan po yung nakikita natin dito kasi lahat ng mga totoong Kristiyano, meron na po tayong seal. Ang seal po natin ng Holy Spirit. Hindi na po nila yan pwedeng maalis. Kaya wala pong pangangambahan ng Kristiyano rito. Ang kailangan lang po actually, kahit ako sa edad kong ito, meron din mga doktor na nag-aabugi ng vaccine. I don't need that kasi mula nun, ang alam ko lang bakuna ako nung ako siguro ay grade 4 at ay grade 3 ako. Pero since then, hindi. Yan, ito biyaya ng Panginoon. Anong edad ko na? 41 na ako. At least malakas pa, no? Ito yung maganda ho at nakilala natin ng Panginoon by His grace. Nabigyan ho tayo ng seal, that is the Holy Spirit. Yan po yung kapanatagan natin at we know the Bible, kaya nga pinag-usapan po natin yung judgment seat of Christ, mga kapatid. Kayo mga nakikinig,
itanim po natin sa ating puso at isipan ang topic na ito kasi ito yung kakaharapin natin. At kailangan yung behavior natin, attitude natin bilang Kristiyano, sundin po natin yung instruction ng Panginoon pamamaraan, and then yung uri ng ating paggawa, inuuri po na yan. Kasi sort out talaga yan pagdating ng judgment seat of Christ, ano ang uri nito. Kaya yan po yung ating tinatalakay dito, na hari nawa ay handang-handa na kayo, no? At maraming salamat po doon sa mga kapatiran na talaga sumusubaybay ng walang sawa. Yung meron isang kapatid nga doon sa quiet, talagang ayun, nakinig. Isipin mo na napapanood po kasi ako ay nagpapasalamat sa mga kapatid, sinishare nila. Pag na-share nyo, pinakinggan nyo, hindi, pinanood nyo, hindi na po ninyo pananagutan ng tao. Umabot sa kanyang atensyon, hindi niya binigyan ng oras, kahit paano meron ka naman matutunan. Kaysa doon, dito ka sa gadget na ganito, sabi mo makikita dyan, iba-iba. Yun, pag mga ganong kasing bagay, meron tayong mapupulot when it comes, lalo na pag ang topic is about God, tsaka yung mga bagay-bagay na turo niya. Kasi ang mahalaga rito, malaman natin yung ating kinakaharap. Aware tayo sa ating kinakaharap. Bilang totoong Kristiyano, alam mo, okay, tandang-tanda mo, yung kakaharapin ng sitwasyon. Okay? After kasi ang pinaka-main event dito, yung kukunin tayo ng Panginoon, bigyan tayo ng glorious body. Kasi the main problem that we have here on earth, yung ating physical body, yung pangangailangan nito, material things, physical things, yan po yun, concern tayo sa kalusugan. Pag material things, anong susuot mo dito, anong kakainin mo, ang gagawin mo. So yan po yan sa physical things, pero yung material, yan po kung ano naging bunga ng labor mo. Kaya mo nang bilhin ito, kaya kong bilhin yung ganun. Mamukhay ka ng ganito. So, that's different. Pero bilang Kristiyano, ay tayo magbabatay lamang po at dapat sumunod sa instruction ng ating tatay na nasa langit, ng ating Panginoon, yan ang ating Savior. Hindi po pwede yung ating. Kasi siya ho'y nagmamayari. Purchase tayo with the price of redemption. Po? Hindi na po tayo. Kaya ang nananahan po sa atin ay ang Banal na Espiritu. So, nag-expect na po ang Panginoon ng pagbabago sa ating bukas as compare doon sa old man. Kaya nga yung old man, pinatatago na niya ito. Huwag mo nang i-on yan. Ang i-on natin yung no man bilang totoong Kristiyano. Kung di ka naman totoong Kristiyano, wala rin naman sa'yo yun. Impyerno din naman kababagsakan mo. The very reason kailangan makapunta ka ng langit kasi gusto ng Panginoon, by spiritual birth po yun, hindi by changing religion. Hindi po. Hindi by water baptism, hindi rin po. Hindi yung batay, kung minsan kasi may mga tao, magbabasa na lang daw Biblia sa bahay, kahit na hindi na raw pumunta sa simbahan, sa kanya yun, wala namang problema yun. So kanya yun, pero maliwanag naman ang Biblia, kahit noong panahon po ng mga Hudyo, nung dumating na dito ang Panginoon, kahit na nung panahon nila Pablo, makikita ho naman natin dito, talagang dinadayo nila ang Jerusalem ng mga kabilang doon, connected doon. Talagang pumupunta sila doon, magsamba, magtipon. Napakalungkot naman sa isang Kristiyano, lalo na kung malapit ka. Okay? Wala ka man 1 kilometro, sabihin na natin ganun. Hindi mo mapunta ng pananambahan, something wrong. Something wrong. Kaya ngayong gabi po ay dumulog tayo sa Panginoon. Thank you very much sa inyong mga panalangin, mga kapatid. Sa inyong mga pag-abang ngayon, sa inyong mga desire, burden. Tayo po ay magsalo-salo sa pag-aaral sa salita ng Diyos para meron tayong natututunan, hindi po nasasayang yung time na pinagkakalob ng Diyos. So hopefully ay magkaroon po tayo manatili yung mababang espiritu, malambot na puso, pagiging attentive sa pagkikinig, at talagang ninanamnam mo, nilalasahan mo, then as much possible ay nagte-take note tayo para hindi po yung lumalampas yan. Pag nag-take note ka kasi, nilagay mo ng petsa kung kailan yun, and then you have the verses, you can review those.
bilang estudyante ng Panginoon. Ganun kasi yung estudyante. Ang estudyante nire-review eh. Para pagdating ng test, prepared ka. Ganun lang po yun eh. Yan talagang totoo. Kasi pag nakalimutan mo na yun, hindi na kasi nagiging mahalaga sa'yo, pagdating ng test bigla, kumakapa ka. Kaya hindi mo alam kung anong gawin mo. Although binigay na ng Panginoon in advance ang solusyon o kasagutan. Kaya mga kapatid, napakahalaga po ng paglalaan natin ng mahalagang oras ng ganito. So alam ko po ay kayo ay sabik na, manalangin muna po tayo. Panginoon namin Diyos na dakila, maraming salamat. Sa naialay mo pong sandali, dinagdag sa amin ito, sa gabing ito, panggamitin para po sa aming pagpapatuloy sa aral po na may kinalaman sa judgment seat of Christ, na ito, ang judgment nito ay para lang sa mga believer. At alam naman po namin, dakilang Diyos, ito ay may kinalaman sa aming kaugnayan bilang servant. Yung son po kasi, ay dito lang po yan habang kami nabuboy sa body na ito. Pag kami po ay nakakagawa ng hindi maganda, lalo na kung habitually, may hagupit. So yun po yung judgment mo sa amin sa araw-araw. Pero po yung pagiging servant, yung judgment seat of Christ. Diyan po kami haharap, batay doon sa mga pinagagawa namin at ginagawa. Kung ito ba anong uri ito ng gawa, and then nilahad mo dito sa banal kasulatan, particularly the 1 Corinthians 3, kung ano dito para at least mabantayan, mauri namin ano bang klase ang aming paglilingkod na ito. So, kauri ba ito ng gold, silver, precious stones, or kauri lang ito ng mga nasusunog na bagay na gaya ng kahoy, dayami, etc. Panginoon, sa pamagitan po ng Banal Espiritu na nananahan sa amin, tulungan mo po kami sa gabing ito maging karapat-dapat sa mga katotohanan na ito na iyong binigyan ng pansin at pagkakataon, may hapag po sa amin sa pamagitan po ng aming pagbasa at paggawa ng ganitong oras na inilaan mo. Lord, just kung ano po may makita ka sa aming puso't isipan, hindi po karapat-dapat, linisin mo po. Forgive us, Lord. At tulungan mo po kami na sa oras na ito, katanggap-tanggap kami. Puso namin, kaisipan namin, attitude namin, at handa pong pakinggan ang lahat ng idadagdag mo sa amin bilang kalakasang spiritual and at the same time, liwanag, kaalaman sa buhay na aming tinatahak ngayon at aming kinakaharap. So please po, at mangyari po ang iyong kalooban, may sayo po ang karangalan at kapurihan. Christ's name we pray. Amen. So, meron po tayong ulitin po natin yung nag-birthday kahapon kasi July 3 ngayon, ano? Kasi chinek ko yung mga likes at saka comments, tila baga hindi ho sila nakapakinig nung Sunday evening, no? Sunday, tama ba yun? Sunday evening ba? Nung batiin natin sila, so, wala ho akong nabasa na TY, no? So, siyempre ho, medyo nakakalungkot yun. So, hopefully, ang aking hangad po rito, wherever you are, mga kapatid, na kami naman po, hindi ho na humihintong nananalangin para sa inyo. Kayo mga kapatid dyan sa Australia. At kayo din mga nasa ibang lugar na pinagsisikapan namin kayong mabati rito. Hindi naman ninyo hinihiling ito pero kasiyahan namin, kaligayahan, blessing sa amin na maalala kayo palagi sa inyong mga kaarawan. Then sinasama namin sa prayer. And then at the same time, siyempre masaya naman kami, lalo na kung kayo lumalago sa spiritual. Malaking bagay po, magandang balita yun. So si ACL, ano yung ba yung pronunciation niya? ACL Jason Aquino. Ito yung panganay na anak nila, brother Jason Aquino at sister Camille, ano? At nasa Australia po sila. So sila yung mga nananahan na doon. Nag-change ata sila ng lugar, ano? And then at the same time, may mga kapatid din tayong family doon, yan ang mga Manrique. At nagikinig naman po yan, lalo na ngayon Friday. Pag Friday, maganda po yan, ano? At yung Miyerkules natin, tama ba? Yan, Miyerkules yung sinasabi ko. Hindi nung last Sunday. Miyerkules, di ba?
So, kasi Friday ngayon, last Wednesday, nung batiin natin itong mga birthday celebrants, 7, Sister Jovi Andesa, no? Sister Jovi, kung nakikinig ka, sa Sunday 9:30 uli, no? At unang 1 year, first year birthday, no? Isang taon na kaarawan ng aking isang apo. Yan, isa pa lang, no? Isa. Si Zach, no? Si Zach Dueñas Pasamonte. Yan. Ang paborito kong bisita. Malambing, nakikipaglaro, kaya mamimiss mo talaga. Kaya miss na miss niya ng lola niya, pumunta dito kahapon lang, ano? Kahapon sila galing dito, yung lolo niya at saka lola doon sa Bungabon, Nueva Ecija. So, naglakbay muna para magkita yung apo. And then, sabi ng lola, ay namimiss na muli kita, apo. So, talaga po nakakamiss po talaga yung mga apo, no? And then, Sister Marlene Manrique sa Huebisca, next. I know, sa 23. July 23, 17 si Zach. Sa 7, Sister Joby, si Aziel kahapon, no? Parang naamoy pa natin yung naging handa nila kahapon. Naamoy pa natin, ano? Okay, thank you very much, ha? So, ngayon ay tuunan po natin ng pansin itong ating lesson na binigay ng Panginoon. May kinalaman sa Judgment Seat of Christ. Itong Judgment Seat of Christ, magaganap po ito sa third heaven. After ng meeting in the air, sa lubong yan eh. Namimit tayo in the air, pero hindi po sinasabi doon. Doon din gaganapin yung Judgment Seat of Christ. Kasi, ang isang matibay po na batayan, yung appearance ni Paul nung siya ay pansamantalang nawalan ng buhay, nung siya ay ma-stone sa isang missionary journey niya. So, inayaan muna ng Panginoon, manatili yung body niya doon, inakyat sa third heaven, at doon po ay pinakita ng Panginoon kung anong nandoon, no? And then, that signifies, very clear po yun, kasi siya ang binigyan ng Panginoon ng revelation sa kanya, ni-reveal yung mystery na hindi po naipahayag sa mga Old Testament saints, mga believers, ang tungkol po sa body of Christ, tungkol sa church age, tungkol sa dispensation of the grace of God, sa Kanya po. Kaya yung po may kinalaman, yung mga nangaligtas sa panahon po na ito na dispensation of the grace of God, ito yung tinatawag na church age. Of course, ito rin ay masasabi nating dispensation ng Holy Spirit. Kasi dito po sa panahon natin ngayon, no, wala na tayo sa law na binigay kay Moses, John 1:17, but grace and truth came by Jesus Christ. Yan po yung nilalaman. So, kaya nga nung ang Panginoon ay dumating dito, mag-alay ng kanyang buhay, that is the end of the law. Kaya during earthly ministry ng Panginoon, ay umiiral pa ho yung dispensation ng law. Okay, wala pa hong establish na tinatawag nating spiritual body. Wala pa ho yun, no? Meron na tinatawag nating local body nung tawagin po yung 12 apostles. Nag-organize siya para ho sila ay turuan. So, na-organize para maalalay from time to time, tinuturoon sila, pinapakita ng Panginoon yung kanyang pagiging Diyos at saka yung pangalawa, yung kanyang pagiging humble bilang isang tao. Na hindi pwede na ang tao ay magmamataas kasi yung pagmamataas na ugali, yan po ay pinamana ni Satanas sa tao. At alam naman natin, siya po ang author niyan. Alright, Isaiah 14. Namana po ni Nebuchadnezzar. At namana din ng mga kalahing Hudyo, Luke 12. Opo? At nagsimula po yan sa Garden of Eden. Pakatandaan po natin, kaya nung namili ang Panginoon, tinutukan niya mga ito, mga apostles, tinuruan, pinapakita na itong Messiah, the promised Messiah to save them, kasi salvation is of the Jews, para mawala na sila sa pagkaalipin ng Roman Empire during that time at maitayo na yung kingdom of heaven dito sa lupa.
Kaya yung galing sa langit, dito na maghahari dito sa lupa, kaya kingdom of heaven. Yung galing sa langit ang maghahari. Hindi gaya ng mga kaharian nung panahon, right, ng Israel, bago na divide, isa lang muna, ay yung po yung pinag-aari ng Panginoon na indirect, sabi natin indirect kasi hindi naman siya ang physical body, nasa physical body nagre-reign, kundi mga taong pinili. Okay? Pero siya muna sana dati, kaso humiling sila ng human king, at yan nga si Saul. So mahabang salaysay po yan, ano? And then dahil po sa hindi nila pagsunod talagang matapat yung kanyang kalooban, sa galit ng Diyos, nagkahati po yung dalawa na yon. So sa kanilang pagkahati, hanggang sila ay mapailalim po sa Babylonian Empire, of course, Assyrian, no, ng Egypt, ganyan. Marami silang dinanas na pagkaalipin. Babylonian Empire, yan na po, doon sila namulat ngayon sa isang sistema ng political system. Pag-aari po ng hari na si Nebuchadnezzar na hindi po yun ang sistema na minulat ng Panginoon, pero naging matatag po yung mga tao ng Diyos during that time. Hanggang pumalit ang Medo-Persia, Grecian Empire, the Roman Empire, etc. Kaya noong 1948, if I'm not mistaken, doon lang po sila muling naging nation. Alright? Naging nation. Kaya mga kapatid, napaka-ganda ng role ng Pilipinas yan nung pagboto. Okay, if I'm not mistaken, isa sa mga nagboto para maging nation ng Israel ang bansang Pilipinas. And then it happened, if you remember, kasi if you remember nung panahon ng German War, mayroong mga napadpad dito mga Hudyo, kinupkup ng Pilipinas. Kaya yung Pilipinas, kahit paano ho, may naka-reserve na blessing pagpapala yan. Kaya nga, pinipreserve ito. Dumating yung time talaga, marami mga naging believers dito sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya yung Pilipinas po, nagsisend na po siya ng missionary sa iba't ibang mga bansa, particularly dito sa Asia. O, di ba yung kamangha-mangha? Dati ho, ang Pilipinas ang siyang pinupuntahan ng ibang bansa, being sent out, mga Bible-believing mga churches in United States and other countries, in Europe, ay para po mag-missionary dito. At yan naman po ang ginamit ng Diyos para ma-reach out po ang mga Pilipinos. So, yan po yung background niya. Ngayon, ang maganda ho rito ay pinaunawa ng Panginoon ng system po natin ngayon, grace ito, grace. Pagbiyaya, hindi po works, kasi ang law, ang works. Under the law, ay makikita natin sa Deuteronomy 6:25, ang bawat individual po doon, kailangan mag-establish yan ng kanyang sariling righteousness, with yung capability niya na i-keep yung whole commandments. Yan ang 6:25 ng Deuteronomy. Kaya pagdating mo ng Habakkuk chapter 2, ay yung mga individual ay sarili nilang pananampalatayon. His faith, ang wika. Pagdating po dito sa New Testament, ang New Testament po ay nag-took effect, nagkaroon ng bisa nung mamatay yung testator. Para maintindihan po natin yung right division ng Biblia, no? Ngayon, diretsuhin na po natin ito. Ngayon, ang lahat ng mga believers nangaligtas by grace through faith in the Lord Jesus Christ, nito yung tinatawag nilang mga born-again believers na pinanahan na ng Banal Espiritu kasi ang Holy Spirit ang nagpanganak sa kanila. Pag hindi born again, yan sila po ay nabasa lang ng tubig sa bautismo, kaya doon siya naging official member ng isang relihiyon. Sa Pilipinas yan, ha? Pero pag na-born again ka, ikaw ay naging member ng body ni Kristo dahil lang nag-baptize dyan, Holy Spirit. Iniligay ka kay Kristo spiritually, kaya naging one body ng lahat ng believers at si Kristo yung head. Para maliwanag po, ha? Ngayon, pagbalik ng ating Panginoon sa rapture, okay, ay lahat ng nakay Kristo yung in. Hindi po lahat ng nasa local churches. Hindi po. Very clear in Bible. Yung in Christ, ito po yung kanyang ibabangon. And then at the same time, yung mga nabubuhay, in the twinkling of an eye, bibigyan ho sila ng bagong katawan. Yan, glorious body.
immortal, incorruptible. So, yan po yun ang magiging maganda, no? Inabangan natin yan. Ang body natin kasi dito, yung main object, o sabihin na natin na napakalaga, sentro ng buhay ng tao kasi ano yung kakainin, paano lalaki ito, paano pumayat, yung gano'n, paano tumangkad, yung mga gano'n, no? Yan po talaga question ng tao. Anong bagay na isusuot? Ano ba ilalagay sa body? Anong klaseng style ng buhok? Ano ba yung pampaputi? Yung iba naman pampakulay, etc. Talagang ganyan na po yung takbo ng buhay ng tao. Nakakatawa, no po? So yan, tanggapin po natin yung realidad. Yan talaga yung nangyayari. Pero pag ikaw ay Kristiyano, dumidepende ka doon sa paraan ng Panginoon, kung ganun po talaga yun, no? Kasi you are looking forward na balang araw magkaroon ka ng glorious body. Mangyayari lang yan pagka-rapture. So, right, pagka-rapture, meet natin ang Panginoon doon sa air, then, tapos, diretso tayo doon sa third heaven, doon kasi gaganapin yung judgment seat of Christ, na gaya po ng pinakita pangyayari kay Pablo, kaya si Pablo ginamit niya na i-reveal ang mystery about the Lord Jesus Christ, body of Christ. Kaya lahat po yun, alam niya na ito ay meron na siyang paunang nakita na place na pupuntahan nila. Kasi doon ang rewarding Okay, doon ang rewarding. Kaya napansin natin itong judgment seat of Christ, maliwanag ito ay may mangyayari po yan pagdating ng judgment seat of Christ. Ang hahatulan po kasi rito, yung works ng mananampalataya, hindi po yung kanyang kaligtasan. Right? Sa judgment seat of Christ, yung believer's works will be tried by fire. Fire po ang gagamitin para po hatulan. Of course, isang banda, ang salita ng Diyos, sinalin tulad sa fire. And then, meron talagang uri ng fire gagamitin ng Diyos dyan para doon doon idaan ang uri ng work na ginawa mo, ginawa ko, ginawa ng lahat ng mga professing Christians. And then, sa pamagitan ng fire yan, hindi naman dadampi sa'yo sa body mo, sa glorious body, yung apoy. Kundi yan po yung dadaanan ng works mo. Kaya very clear po yan, Kaya, and then, sa judgment na yan, quality is the standard on which a judgment or decision may be based, not quantity. Hindi po bilang ng mga nagawa mo, kundi quality ng nagawa mo. Pwede kang gumawa ng maraming gawa, pero kung di naman totoo sa puso, parang napasama ka lang, ay hindi po yung quality ang pinag-usapan dyan. So, na-discuss na po natin. And then, itong pangatlo sa ilalim nung point natin na judgment seat of Christ, okay, ay makikita natin dito, sort, uri. Since quality, ano yung sort, anong quality, anong sort, anong uri? The sort of a believer in Christ work ang idadaan ng trial dito. Okay? Anong uri? Ngayon, nilatag din sa Biblia, batay doon sa 1 Corinthians 3, verse 19, uuriin po kasi yan. So, natalagay po natin Friday, last week, yung gold. Okay? So, mahalaga po nating matutunan ito para at least ma-refresh tayo, mga kapatid, as you writing down all the verses, no? As much as possible, yung pinopoint natin dito, ina-emphasize. Gold. Ayan, makikita now, if any man build upon this foundation, gold, yan. Natalakay natin ito, ito'y sumisimbolo po ito ng deity. Pagka-Diyos, ibig sabihin, throughout the Bible. Yung works represent proper worship of God. Yung klase ng work na kauri ng ginto na sumisimbolo ng pagka-Diyos, represents proper worship of God. So, nakasalalay po dito, nakasentro dun sa pag-worship, paglilingkod. Sa iyo bang pag-worship? Sa ating bang pag-worship? Sa ating bang paglilingkod? Ito ba ay nagpapatunay na kaya ka nag-worship dahil ang worship ay sa Diyos? Nakalaan lang sa Diyos yung pagsamba. If you remember, yung sinite natin isang verse dito doon sa Revelation,
Na kung saan nung makita ni John yung ginawa ng mga angels na mga hasyat, nagkaroon po ng damdamin na magpatira pa doon sa angel to worship the angel. Kinurek kagad po ng angel yun. Ako ay fellow servants mo rin, worship God ka niya. So ibig sabihin sa Biblia, pag worship ang pinag-uusapan, na po yung pinakamahalaga talaga na devotion mo, alright, talagang pangunguy papa, kinakausap mo palagi, pinagtitiwalaan. Doon nakasentro lahat. Ang buhay mo, ang spirit mo, kalakasin, etc. Kasi doon nilalaan yan, di ba? Mahalin mo ang Diyos mo ng buong puso, buong kaluluwa, buong kalakasan, buong buhay. Yung gano'n, no? So, yun po yung diwa nung pag-worship. Pag nag-worship ka sa Diyos, yun po talaga yung naghahari sa iyong kalooban, isip at puso, na itong kinakausap mo, itong dinudulugan mo, ito po ay Diyos na makapangyarihan sa lahat, naglalang ng langit at lupa, sa Kanya lahat siya ang nagmamay-ari ng lahat, ang buhay mo ay pahiram lang. So, napakaganda po. Kaya whenever tayo po ay mag-worship, make sure ang nasa isip natin puso, ang ating sinasamba rito ay God. Kaya mahalaga po yung makilala talaga ng isang tao na makakarinig ng pangangaral ng Ebanghelyo ng Panginoon sa Kristo, the person. That's why yan po ito isang paraan, mga kapatid, na dapat whenever na tayo po ay nagpapahayag ng Ebanghelyo ni Kristo, you should introduce. Alright? Ipaunawa mo sa taong kinakausap yung person ng gospel. Kasi kung wala yung person na yon, walang gospel. Kailangan makilala nila sino ba itong person na ito na person ng gospel. The Lord Jesus Christ. Paano ba nabuo yung gospel? Paano nagkaroon ng gospel? Yun. Yan po yung talagang pinakabuod ng pagpapaliwanag sa tinatawag po nating gospel ng Panginoong Jesucristo, na tinawag ding gospel of the grace of God. Okay? Kaya ito ay symbolizes deity throughout the Bible. Its words represent proper worship. Kasi kung hindi po natin ganoon ang nasa puso natin at kaisipan, attitude natin, spirit natin, na itong ating pinaglilingkuran, ng ating sinasamba, God ito. Kaya pag hindi ganoon ang trato mo kay Kristo, sorry na lang. Hindi kauri ng gold ang iyong paglilingkod. Kasi maraming mga tao, kasi very clear naman sa Epistle of John, no? Pag hindi mo kinikilala na si Kristo ay nagkatawang tao, and then, wala, useless din. Wala. Kailangan po talaga si Kristo kilalanin mong Diyos. Pag hindi mo kinilalang Diyos, kasi nga, God manifests in the flesh, makikita mo na several verses in the Bible, God siya. Old Testament pa ho yan, sinasabi na ho yan. Okay? Talaga, when you compare Scripture with the Scripture. So, kailangan, pag God, first place siya palagi. Yan. Pag sinabi mong gold o God, first place siya. Binotice yung word na gold bilang Kristiyano. Hello, bilang Kristiyano, have you noticed the word gold? And then, meron kang maalalang statement in the Bible, particularly dito sa sulat ni Apostle Paul, yung 3 letra. Anong 3 letra dito na makikita mo sa salitang gold? Yung palaging kino-caution, winawarningan, sinasabihin ng Kristiyano na i-put off mo. Hindi na dapat makita sa araw-araw nating buhay. Ano yun? Old. Alisin mo yung God sa life mo, kundi siya first. Ang lilitaw, mag-a-appear, iiral sa buhay natin yung old man. Have you noticed that? Napansin natin yon? Napansin niyo yun? Put off the old man, and then at the same time, put on the new man. Yun po yun Kaya napunta rito para bigyan ho tayo ng bagong kapanganakan, new creature. Kaya if any man be in Christ, ayon sa 2 Corinthians 5:17, he is a new creature. Kaya pagdating mo doon sa Galatians chapter 6,
yung uncircumcision in the flesh, circumcision in the flesh, hindi na po sila kinikilala ng Diyos na ganon, kundi new creature. Kaya put on the new man. Pag hindi po umiiral ang Panginoon, hindi po talaga yung nangingibabaw sa isip natin at puso, sa mga decision making natin, old man po talaga ang mag-a-appear. Ngayon, pag siya po talaga, palagi nating iniisip first sa ating buhay, pananambahan, first lahat, talagang gold po ang uri ng iyong pag-service kasi yung gold symbolizes deity. Nakuha niyo? Yan po yun, no? Kaya nga, kinakailangan, every moment na tayo mag-decide, gumawa, mag-act, it must be ay kauri ng gold. Kasi ang gold, ang sumisimbolo ng deity. Kasi kaya mo nagagawa yon dahil alam mo na ito'y kalooban ng Diyos. Kaya every time we act, we do something, make sure na ito'y naaayon dun sa God. Yun ang first kasi. Kasi sa kanya yung first mahalin mo ng buong puso, yan ganon, no? Buong kaluluwa, buong kalakasan ang Diyos. Yan ang unang commandment. Yan ang pinakadakila at unang commandment. Pangalawa, love thy neighbor as thyself. O yan po yun. Hindi pwedeng mauna yung neighbor, sarili o whoever kaysa dun sa number one na God. Kasi pag ang God palaging nauuna sa lahat natin decision making, sa ating mga iniisip, higit sa lahat, sa paglilingkod, sa worship, talaga po ang work mo ay kauri ng gold. Maganda ho yan. Kakaharapin mo pagdating ng judgment seat of Christ. Ngayon, natapos tayo dyan, gusto natin tuon ng pansin, yung pangalawa na uri, silver. Yan. Ano kaya itong silver na ito naman? Ang matututunan natin dito na uri ng gawa. At ano naman kaya ang binabanggit ng banal na kasulatan, kung dalhin pa rin natin sa ilang passages in the Bible, in the Old Testament, ano ang tinuturo ng Holy Spirit dito? Sa mga kapatid, handa natin ating mga sarili, makikita natin dyan sa letter B part ng number 3, yung sort of believer in Christ, work is upon trial. Ano ang trial? Una, kauri ba ito ng gold? Yan, makikita sa 1 Corinthians 3:12, gold. If any man build upon this foundation, kinakailangan, kasi pag foundation kasi, that signifies, ito talaga yung pinakatuntungan ng lahat ng kabuuan ng struktura. Pag mahina yung foundation, kagad pong mabubuwag yan. Hangin lang na malakas yan, tomba ho yan Pareho din po ng isang taong mananampalataya, na kung hindi po si Jesus Christ ang iyong foundation, mahina po ang dating ng life mo. Konting problema, bumibigay ka. Ito, crisis na ito, COVID-19. Sipin mo, no? Nakalampas tayo ng 3 months. Yan, buhay ka pa. Yan ang pagpapatunay ng Diyos, hindi ka iniwan. Safe. And then, kumakain. Ang dami mga tao sa ibang mga bansa, hindi nga kumakain. Makikita mo, butot balat na lang. Ikaw kumakain. So, ano ang reklamo mo? Anong reklamo natin? Wala ba sa loob mo yung desire na sambahin ng Panginoon? Na talaga nagpipray ka, Lord, sana bumalik na po doon sa normal, makapanambahan kami, magkikita kami magkakapatid. Sama-sama pong lumuluwalhati sa iyo, umaawit, nagpupuri. Dapat ganun, may desire lahat ng mga Kristiyano. Sana ganun po yun. Kasi ibig sabihin talaga, nangingibabaw sa iyo yung number 1. And then silver. Ano ito yung silver ito? Alright, so you have that yan on the screen, if I'm not mistaken. Itong silver ay, this is the price of redemption. Yan. So yung keyword natin dito, redemption. Yan. Yung silver is the price of redemption. It is as well represents the Word of God. Yan. Kasi, hindi ho maunawaan ng tao ang tinatawag po nating price of redemption without the Word of God. So, yung Word of God, salita ho nung God na ito, na kung saan ang uri ng bagay na nakaukol sa kanya, gold ang caliber niyan. Gold ang uri niyan. Kaya pag hindi ho siyang number 1 sa isip natin at puso,
So anong uri ang iniisip mo? Kaya kung minsan ho, marami pumapasok sa isang tao, no, lalo na kung professing Christians ka, mga basura, na pumapasok sa isip, no, mga marahil na iba-ibang mga imagination, no, kaya yung mga nakikita sa gadget, mga panoorin, mga babasahin, nako, maglalaro siya, isip mo yan. Basura na imagine mo, na-stir up yung flesh. Yan kaya nga merong lust of the eyes, may lust of the flesh. So nagiging basura kapag nakakita ka ng isang someone na ganito ganyan, whether ikaw ay babae lalaki doon sa opposite sex, naiiba ang marahil ang pumapasok sa isip. Kasi nga, alam naman natin from the Garden of Eden down hanggang ngayon, binanggit uli yan, alam natin doon sa Matthew 4 and Luke chapter 4, yung panunukso, yung paraan ng devil. Talagang dinodraw ka talaga doon sa tinatawag nating material things. Yan ang panlaban ng mundo kasi yung God of this world is Satan. Silver, this is the price of redemption. It is as well represents the word God. Now, each one of the Jews in the Old Testament, sa Old Testament bawat Hudyo had to give a shekel of silver to redeem his soul when he went into battle. Alam mo ba ninyo yung kaugalian nila? Pag sila ay pupunta sa gera, magsasagawa muna sila ng ganito Kasi naman mangyari sa kanila, ayun, na-redeem siya, may redemption price, no? May price of redemption. So, yung any Hudyo in the Old Testament had to give a shekel of silver to redeem his soul when he went into battle. Kasi, malay mo nga naman namatay ka doon sa gera, clear ka. Redeem ka kasi meron kang price of redemption na nailaan. Yan ang gandang magunawaan natin, Numbers chapter 3, verse 47 to 49. Numbers chapter 3, verse 47 to 49. So ito po sirisohin ninyo ito mga kapatid kasi naisulat yan for our learning para may kumpara natin sa panahon na umiral mula nung umiral ang grace period. Grace period. Very clear po yung Biblia dyan, Pakatandaan natin yan. At least para maunawaan po natin yan kasi pag grace hindi po works. Ang works po ay nire-require po yan doon sa dispensation of the law para maging bahagi ng kaligtasan nila. Kasi wala naman born again doon walang spiritual birth doon. Ang Holy Spirit, pag nanahan come and go yun. Hindi siya permanent na tulad ng mga believers today. Kasi nga born again ka nga. Alright? May spiritual birth ka, Holy Spirit ang nagpanganak at nananatiling Holy Spirit para ikaw ay alagaan, palalahanin, yan, i-convict, yan. Siya po yung nag-aalaga And then, yung salita ng Diyos, yun ang kanyang ginagamit. Kaya, ang kailangan lang po ng Kristiyano dito, tuunan ng pansin, basahin, kainin, pagbulay-bulayin, pakinggan ang salita ng Diyos. Pakikinig pa lang, may blessing na po yun Okay? So, sabi ng Numbers 3, 47 to 49, thou shall even take 5 shekels apiece by the pole. After the shekel of the sanctuary shall thou take them. The shekel is 20 gerahs. And thou shall give the money. Pansinin nyo yung equivalent. Thou shall give the money wherewith the odd number of them is to be redeemed unto Aaron and to his sons. And Moses, I want to notice in verse 49, took the redemption money of them that were over and above them that were redeemed by the Levite. Kaya tawag dyan po, Moses took the redemption money. Yan. So, pansinin naman natin yung Leviticus 5, compare natin sa Leviticus 5, 15 to 19. Okay? Redemption money. So, in other words, silver is the price of redemption. Okay? Then, sabi ng Leviticus 5, 15 to 18. If a soul commit a trespass and sin through ignorance, kasala siya, ang kamalaman, kasalanan pala pinagagawa, in the holy things of the Lord, then he shall bring for his trespass unto the Lord a ram without blemish out of the flocks,
with thy estimation by shekels of silver, after the shekel of the sanctuary for a trespass offering. Verse 16. Verse 16 ng Leviticus chapter 5. And he shall make amends for the harm that he hath done in the holy thing, and shall add the fifth part thereto, and give it unto the priest, and the priest shall make an atonement for him with the ram of the trespass offering, and it shall be forgiven him. Okay? Pag nakita po natin yung word na atonement, tsaka yung propitiation, ito ay nagre-represent dun sa tinatag nating ito ay payment to satisfy. Okay? Ganun lang po yung pinakabuo niyan. And in verse 17, and if a soul sin, ang alinmang kaluluwang nagkasala, and commit any of these things which are forbidden to be done by the commandments of the Lord, though he wish it not, kahit na hindi na gusto, nagawa niya, yet is he guilty, and he shall bear his iniquity. His iniquity. And then in verse 18, and he shall bring a ram without blemish out of the flock with thy estimation for a trespass offering unto the priest, and the priest shall make an atonement for him concerning his ignorance wherein he erred and wish it not, and it shall be forgiven him. Kaya napakalaga po ng price of redemption. Silver. Ngayon, tuloy-tuloy natin, pa tayo magpatuloy na maliwanag dito. Pagdating naman dito, I want you to notice yung case naman ni Judas Iscariote. Yan. Notice, si Judas Iscariote ay known siya sa pagbibitray sa ating Panginoon. How much? 30 pieces of what? Gold or bronze? Silver. Very clear, ha? Kasi yung silver, price of redemption. Betray the Redeemer. So, kaiba naman yung kay Judas. Ang kay Judas, yung Redeemer, yun ang binitray niya. Binenta, alright, ng 30 pirasong pilak, alright, naglagay siya ng 30 pieces of silver, no? 30 pieces of silver, para lang i-betray niya, ituro yung Misaya na talagang kinagagalitan ng mga Hudyo at saka ng mga Romano, no? Yung mga Romano, napakahirap ata matawag ng Romano, no? For 30 pieces of silver, Judas Iscariot betrayed the Redeemer. Iba naman sa kanya. So siya yung tumanggap ng 30 pieces of silver, hindi siya yung nagbayad para ma-redeem siya. Mabayaran niya sana yung price of redemption. Ito yung Redeemer, yun ang kanyang ibinenta. Waligtad, ano po? Yan. Pero meron pong malaking message po ito sa ating lahat, mga kapatid. No? Okay, mamaya. Pupunta tayo sa kailaliman yan. Alright? Let's dig deeper about that. Bakit kaya yung sentro ng kwento rito napunta kay Judas Iscariot? Alright, mga kapatid, pakatanda na, binitray niya yung Redeemer ng 30 pieces of silver. Instead, na siya yung magbayad ng 30 pieces of silver para sana siya ay ma-redeem, na gaya ng kaugalian dun sa Old Testament kasi nagkasala. Halimbawa, na-betray niya, wala mo ng bayad. E nung ma-realize niya ang kasalanan, siya yung babayad dapat ng price of redemption. Kaso siya yung humiling. Hindi naman ibig sabihin, yung mga nagbigay sa kanya ng 30 pesos of silver, mariredeem sila. Hindi ho. Sila nga ho yung nagbunsod. No? Sinuhulan si Judas Iscariot, si J.I. No? Matthew 27, 3-6. Matthew 27, 3-6. Meron pong babalang aral ito sa mga Kristiyano today. Okay? Sabi ng Matthew 27, 3-6, then Judas, which had betrayed him, when he saw that he was condemned, repented himself. Hindi po ito may kinalaman dun sa salvation to, ha? Himself.
Kasi meron yung passage in 2 Corinthians chapter 7, may uri yun, repentance of the world, no? Yung sanglibutan, yan yung sa kanya, yan, sanglibutan. Lang kinalaman doon sa Panginoon yan. I have seen in that I have betrayed the innocent blood. I have betrayed the innocent blood. And they said, what is that to us? See thou to that. And he cast down the pieces of silver in temple. Kita nyo? Nung alam niya nagkasala siya, talagang condemn siya rito Nawalan siya ng interest dun sa pieces of silver, tinapon niya. Kasi yun na talaga yung mangyayari sa kanya. Isipin mo, Redeemer ba naman bibitray mo. So anong nangyari? Cast down the pieces of silver in the temple and departed and went and hang himself. Nagpatiwakal. So hindi po yung nagrepent siya talaga, yung sorrow of repentance, yung repentance na sorrow, na iba ho yung sa kanya ibang sorrow yung sa kanya, ng pangmundo yung sa kanya kasi nahuli siya, nabisto, na bulgar na siya ay nagkasala, na-quote, napahiya. O yan po yun. Kaya yung 30 pieces of silver, tinapon na lang niyang ganun. In the temple, and departed, and went and hang himself. Kasi, kung yun ay sorrow na para na sa Panginoon, nagkasala, hindi ho niya gagawin yun. Mag-ask talaga forgiveness, para ho siya bigyan ng another chance, and then, etc. And the chief priest, ito yung reaction ng mga chief priest, and the chief priest took the silver pieces and said, hindi ito naayon sa batas. It is not lawful to put them into the treasury. Kumbaga sa kwan, yung binalik niyang 30 pieces of silver na tinapon niya dun sa temple, ang mga priest, meron din sila namang riya, natawag yun. Kaugalian na pag mga ganong galing sa masama, ay hindi ko ilalagay dun sa, ang tawag dito, dun sa treasury, dun sa offering. Alright? Hindi may ilalagay ho doon, no? Doon sa offering box o money box, sabi natin, because it is the price of blood. Kita nyo? Higi pa sila, may common sense iba, kahit na ano na lang ang pananampalataya ng tutulong no religious organization, sasaklawin na po yun hindi ko ganun. Kasi ito it is the price of blood. Ngayon, anong kahulugan ito? What does this means? Ang kahulugan niyan, itong silver, mga kapatid, alam niyo, kung bago natin tuunan ito, what does this means? Yung ginawa ni Judas Iscariot, kumbaga sa kung professing believer siya kabilang siya ng 12 apostles. Ito yung local group organized by the Lord Himself. Yan po nagsimula yung local church, local group, organization. Pero pagdating po doon sa Acts chapter 2, naging organism po yung lahat ng mga true believers sa kanila. Nanampalataya. So, doon pa lang pumasok yung Holy Spirit sa kanila, naging organism sila, spiritual body. Kuha niyo ang pagkaiba? Sa local church, organization lang po sila. Ala pa ho ang Holy Spirit sa kanila. Magkaroon lang sila ng Holy Spirit doon sa Acts chapter 2. Mayroong ilang mga disciples, binigyan sila muna ng pauna. Pero yung pinaka-indwelling ng Holy Spirit, the one Spirit, sa Acts chapter 2, yung panahon po ng Pentecost, the 50th day. After 40 days so kasi nag-stay after resurrection ditong Panginoon, nagkaroon siya ng marathon instruction sa mga mananampalataya sa Kanya. During that time, pinapunta sila sa Jerusalem to wait yung promise ng Father sa John 14, John 15, and John 16. Pakatandaan ninyo yan, Pinapromise na yung Comforter, the Holy Ghost. Promise din ni Jesus Christ, silang dalawa. So, nagkaroon ng katuparan yon Acts chapter 2. Yun ang promise. Kasi mag-stay sa kanila at makakasama nila. Yun ang term. Okay? So, napansin natin dito, kung i-apply po natin ito, devotionally, yung ginawa ni Judas,
Mga kapatid, alam ko, ikaw ay kabilang sa isang local body, identifying yourself as member of God's family. Siyempre, ang Panginoon eksakto at ikaw, ang nakakalam, maaaring deceive ka. Hindi ka naman totoo, pero nag-profess ka lang na tangay lang. Impyerno din ang kabagsakan mo. Pero yung maraming mga tao alam niya yun. Madali niyang maramdaman sa heart. Okay, based dun sa salita ng Diyos, yung kanyang profession. Meron siyang pinagbabatayan. Dahil takot siya sa Diyos, pag nakita niyang medyo hindi niya nagagawa yung kalooban ng Diyos, meron siyang mararamdaman fear and trembling. Have you noticed that? Yan po yung Philippians 2:12. Meron kang mararamdaman ng fear and trembling. Work out your salvation with fear and trembling. Kasi nangangamba ka, natatakot, baka mamaya, nagagawa mo yung hindi niya kalooban, alam mo naman hindi niya kalooban yun, hindi tama yun, hindi good yun. Pero naging habitual ka na. So, nagiging questionable, confusion, yung profession mo. Buka niya. At ikaw mismo, maaaring nagkakaroon ka ng doubt, anak ba ako ng Diyos o hindi? Yan. Kasi kung walang hagupit, ina-apply lang po yung chastisement sa relationship. Pag child ka na, pinapalo. Pero hindi ibig sabihin, impyerno ka. Pero kung hindi ka naman anak ng Diyos, parang okay lang. Yang ganon. Kailangan sensitibo ang lahat ng mga tunay na Kristiyano kung totoo ka, nararamdaman kasi yun. Nakakaramdam ka fear, pag nagawa mo ito, alam mo naman, narinig mo na yan, mali yan. Ayaw ng Diyos dyan, galit ang Diyos dyan, ng tatay. Baka mapalo ka dyan. So dahil aware ka doon, pag nagawa mo ito, na-realize mo, pa-realize ng Holy Spirit, mali ka, right away, kino-confess mo yun eh. Hindi mo yung hinaalagaan. Okay, no? Pagkatapos later on, parang wala na. Alam mo, pag ikaw nagagalak ka na doon sa kasalanan, naalagaan, wala ka ng fear makiramdam. Ayan po ang balik ng Diyos. Kung totoo kanyang anak, ayan na yan. Delikado na pong may apply yung 1 Corinthians 5:5 ay bigay na kay Satan for the destruction of the flesh. Or ano kaya yung paraan ng Diyos? I don't know. Iba-ibang paraan yun. Pero nakasukat sa Biblia kung anong paraan dyan. No? Kaya yan po yung sinasabi natin ngayon. Kung i-apply natin devotionally ang case ni Judas, binitray ang Panginoon sa 30 pirasong pilak. Mga kapatid, sa uri ng ating paglilingkod. Ano ba? Tayo ba'y nag-a-act like Judas Iscariot? Pakatandaan nyo, kabilang sa local church ito. Okay, 12 muna sila original membro. Kasama nila araw-araw halos ang pastor, the shepherd. Pero dahil po siya ay talagang ang kanyang attention dun sa material. Kasi under law sila, pakatandaan ninyo, under law sila. Hindi sila under grace. Kailangan gawin yung sinasabi ng Panginoon. Okay? Meron silang sistema ng pamumuhay bilang mananampalataya sa Panginoon. Hindi sila born again. Ang born again magsisimula sa indwelling ng Holy Spirit. Yan ang sinasabi po ng John chapter 3. Born. Po? Ang Holy Spirit po ang magpapanganak. Kaya, sa ating pong mga activity, mga kapatid, kayo ikaw nakikinig, ano dito ang umiiral sa buhay mo? Decision makings. When it comes sa time na in-spend natin, siya yung nag-uumapaw sa puso't isipan natin na gawin. Unang-una, parang importante, excited ka. Parang gano'n yan. Ano yon? Katumbas ba ng 30 pieces of silver yon? To betray your Lord, na sinasabi na Lord mo, Savior mo, na hindi nakikita ang iyong affection and love, alright, respect, okay, spirit of worshiping. Ano ko yun? Tanungin natin ating sarili. Every decision making, decision ni Judas ito
Kasi yung kanyang tingin attention napunta doon sa material. Pera, silver. So, sa pamagitan ng 30 pieces of silver, binitray niya yung Panginoon. Tayo po sa araw-araw nating decision. Priority na palaging umiiral na lang repeatedly sa buhay natin, kung meron man. Okay? Yan ang palagi ang nagdodomina sa iyong emotion, isip at puso. Hindi ka mapakali kung hindi mo gagawin yun. Parang excited ka lalo dun. Na lumilitaw na yun ang mahalaga sa iyo rather than your Savior, your Lord, your Redeemer. Mga kapatid, hindi kaya kauri ng 30 pieces of silver yung attitude natin, no? Kasi instead na ikaw ay mag-alay talaga ng buhay mo para yung iyong gawa ay kasing tulad ng redemption, kauri ng redemption, price, kasi yung price ng iyong kaluluwa binayaran ng Panginoon. Bilang pasasalamat, inaalay mo din yung best mo. Alright, puso mo, isip mo, kalakasan mo. Kasi nga, ang pagmamahal sa Diyos ay buong puso, buong kaluluwa, buong lakas. Yan po yun. Kasi kung hindi po natin nilalaan yung ating puso, isip, at lakas sa araw-araw ng ating mga decision making, priority ng ating ginagawa, magiging kauri po. Hindi kaya magiging kauri ng 30 pieces of silver ni Judas Iscariote. Kaya nga ho ito, bakit silver? Para ho ito'y magbigay ng message para sa lahat ng mga Kristiyanong nabubuhay today. Ano ka dito? Yung bang pinangahawakan mo, yung price of redemption na binayad ni Kristo, na diyan ka excited, diyan ka nagiging masaya, talagang buhos puso ka diyan, buhos isip, buong kalakasan, or yung 30 pieces of silver para yung Redeemer mo, yung nagbayad ng price of redemption para sa eternity mo sa heaven, ay hindi po siya ang umiral, kundi na-betray. So, question po sa ating lahat. Pag-isipan mong banayad yun. Pag-isipan po nating banayad yun. Magiging ganin po ang dating. Service po ito, ha? Pagbibigay ng importansya. Heart. Ang saan ang heart ni Judas dito? Bakit nandun sa 30 pieces of silver? Hindi dun sa Redeemer. Hindi sa Redeemer. So, mga kapatid, napansin po natin na ngayon. Pag pinag-usapan natin itong silver, what does this means? Ang kahulugan po ito, yung price of redemption, nagre-represent po ito kasi kung hindi po tayo ni-redeem ng Panginoon, hindi siya nag-alay ng price, nagbayad ng price of redemption para sa ating mga kaluluwa, hindi po tayo redeem. Tayo pa rin mananagot sa ating mga kasalanan. Tayo pa rin magbabayad dun sa impyerno. Tinanggap natin yung redemption price. Kasi yung nagbayad ang Panginoon. Kaya that's why I always emphasize the person. God ito. Hindi lamang po siya tao lang na gaya ng paniwala. Alam mo naman ninyo, aware kayo, na maraming mga religious organization, alright, ang paniwala lang nila sa Kanya, tao lang. Meron ng isang grupo, maliit na Diyos ang pagkilala sa Kanya. Ganon din ba ikaw? Ganon binda tayo? Kasi nasa treatment po yan eh. Makikita po yan sa action. Makikita yan sa works. Ang ating attitude sa Kanya. Kung siya kinikilala mo na siya God, dapat palagi ho siyang first. Pag hindi nagagawa na siya yung first, iba yung nagiging first, nakakaramdam ka ng fear and trembling dapat. Nagigrieve yung Holy Spirit. Pag-grieve yung Holy Spirit, hindi mo ma-enjoy yung comfort. Hindi mo ma-enjoy yung pagiging saved mo. Hindi mo ma-enjoy yung relationship. Hindi mo ma-enjoy yung fellowship. Ganun po yung malalim na message. Kaya dito po, ang katumbas ngayon, itong silver na ito, ang kahulugan yan as a soul winner. Bakit ho? Anong kahulugan ng kinalaman ng soul winner?
Ganito po yun. Every time you tell a person how to get saved, you laid up silver in heaven. Yan. Kasi nga, ang silver, ang kahulugan nito, ito ay price of redemption. Ngayon, i-dinodraw mo yung tao, inilalapit yung tao kay Kristo. Because He is the only one who paid the price of redemption ng ating mga kaluluwa. Kung ikaw po ang magtatrabaho niyan, ikaw ang magbabayad niyan, magiging tulad po ng 30 pieces of silver. Yan, sa'yo yan Self yan Yan ang gusto mo So, i-spend mo yung time yan para doon sa silver na yan, pero wala kang time para naman doon sa kaluluwa. Nakuha niyo? Wala sa kaluluwa. Dapat ang Kristiyano, soul winner. Sino ka man, ano ka man, dapat soul winner ka. Ibig sabihin, meron ka talagang burden, desire, na makapag-win ng kaluluwa kasi yung uri ng trabaho na yan, yung work na yan, kauri ng silver. Kasi pag siya ay nakakilala, tumanggap sa Panginoon, applied po yung price of redemption. O kanya, yung binayaran ni Kristo. Yan po yung paliwanag doon sa Old Testament. Kaya nagkakaroon po sila ng trespass offering. Kasi nagkasala nga, di bayaran mo. Ganun po yun. Tayo, ang magandang balita, ang pinakikilala natin, yung Redeemer na siyang nagbayad. Para lamang ang kauri ng price of redemption sa works is silver. Kaya pag ginawa natin yon, yung pagsosolwin, mga kapatid, I repeat, pag ginawa natin ang pagsosolwin, bawat isa, ito po, ay itinataas mo yung price of redemption, ibinabalita mo, sinisigaw yung price of redemption na ibinayad po ng ating Panginoong Jesucristo, kaya yung glory sa Kanya. Amen? Yung glory sa Kanya. Ikaw ngayon, ay kumbaga sa kwan, ay binibigyan mo ng importansya kung wala yung price of redemption paid by the Redeemer, then wala akong silbi. Wala akong kwenta. Wala akong halaga na tao. Impyerno na ako susunugin Pero naging mahalaga ka ngayon sa Diyos dahil nga doon sa price of redemption. Imagine the third person of the triangle na nananahan sa iyo bilang Kristiyano. Registered na ang pangalan natin sa aklat ng buhay. Pansin mo yun, Forgiven ang ating kasalanan. Ibig sabihin, yan binayaran ng Panginoon once and for all. Yung namana mong kasalanan, nagawa, alright, before you got saved. And then yung mga nagagawa after salvation, dahil po yung penalty niyan, ang pagbabayad dyan sa impyerno, binayaran ng Panginoon. Tinanggap mo yung payment. Saklaw po lahat yun. The past, the present, and the future. Until dumating po, may gawad na po sa atin, yung tinatawag po nating glorious body. Alright, tuloy natin So what does this mean? It means as a soul winner, every time you tell a person how to get saved, you laid up silver in heaven. Through the ministry of reconciliation. Through the ministry of reconciliation, soul winning is become real when born-again Christians produce another biblical Christian. Kaya pag nagbunga ho yan, napakaganda na magiging impact po niyan. Kaya talagang yung price of redemption, may tatanyag ito pagkat ito ay may point sa ating Panginoon because He paid the price. Hindi ikaw. Yung dapat ikaw magbayad, siya na yung nagbayad. Kaya ang kailangan lang natin dito, isolwin yung tao para po i-draw, ilapit siya kay Kristo. Nang sa ganon, magkaroon ng visa sa kanya, right, application, yung payment for the price. Yung payment ng price ng redemption. He paid the price of the redemption. So mga kapatid, napakalaga, ito haring nawa, ay hamon po sa ating lahat ito, Proverbs 11:30.
Proverbs 11:30. Kaya ganito na lang po sinasabi ng Biblia, the fruit of the righteous is a tree of life. Na tulad po ng halaman ng buhay. Kita mo? Righteous ka na, nakuha natin ang righteousness ng Panginoon, kaya is a tree of life, yung fruit and he that winneth soul is wise. Ayan po yung pahayag. He that winneth soul is wise. Yan ang declaration ng Diyos. Kaya pag nag-win ka, yan palagi yung nasa heart mo, mag-win ka ng kaluluwa, concern mo yung kaluluwa maligtas, maybe unsaved loved ones, friends, neighbors, co-workers, classmates sa school. Mga kapatid, nakikinig ka. Gumawa ka talaga ng paraan, mag-ask ka ng Panginoon, wisdom and power, makapag-witness ka. Pagdala ka ng gospel tracts. Pwede kayong mag-establish ka ng friendship, closeness. You have something, libre mo. Kinakausap mo. Patanong-tanong ka lang, pabato-bato ka lang muna ng konti. Until matamnan siya ng binhi. And then darating yung time, makikita mo na talaga magkaroon siya ng interest, so pwede mo nang imbitahin sa church. Alright, kung medyo alanganin ka pa, kulang ka ng bala para may paliwanag ko pa sa kanya, kumbaga sa kwan, pwede mo naman tawagin yung kung nakukulan na tulad ko, kaya yung mga manggagawa na medyo mas capable kaysa sa'yo, to explain the gospel. Yun, maganda ko parang nga. That's why ibig sabihin, may concern ka, you have the desire. Kasi gusto mo mawin yung kaluluwa. Kasi nga, yung pag-win ng kaluluwa ay katumbas po, kauri ng silver kasi yung silver is talking about redemption. Price of redemption. 2 Corinthians 5:18-20. 2 Corinthians 5:18-20. Pagkatandaan mo soul winning po ito. Redemption Kasi pag nag-soul win ka, we are talking about redemption ng ating kaluluwa. You know and we know bilang mga totoong Kristiyano who paid the redemption, the price of redemption, the Lord Jesus Christ. Kaya hindi mo yung pinakikilala sarili mo para maging instrumento sa kaligtasan. Hindi. Tagabalita ka lang, pinopoint mo siya, gaya ng gawain ng law, doon sa Galatians chapter 3, na schoolmaster yan para dalhin ka to bring us to Christ. Yan. 2 Corinthians 5:18-20, and all things are of God, who hath reconciled us, sabi ni Pablo, nakausap ang mga believers sa Corinth, to himself by Jesus Christ, and hath given to us the ministry of reconciliation. Kasi lahat po ng tao by nature, kaaway ng Diyos, Romans 5:10. Anak ng devil, 1 John 3:10. Anak ng impyerno, yung pa po yun, no? Child of the devil, yung devil, tatay nyo, sabi ng 8:44 ng John, sinungaling yan. Yan. Kaya yung mga tao, habang lumalaki yan, makikita mo, marunong na magsinungaling yan. Diba? Marunong na mangupit, yung mga ganun, magkaila, ganyan. Nakikita na po kasi nature yun Kailangan magkaroon po ng numa ng isang tao para meron pong counter doon sa old man. Pag yung numan, palaging alaga ito, lumalago, lumalakas, talagang lumalaban ito, siya yung magiging dominante doon sa dalawang gorilla, dalawa na naglalaban sa loob mo. The old man and the numan. Kaya yung numan ang kaharap gorilla, no? Right, malakas. Pero ang kalakasan mo ay ang kalakasan ng Panginoon Jesucristo. Right, to it that God was in Christ reconciling the world unto himself, not imputing their trespasses unto them, and had committed unto us the word of reconciliation. Sabi ni Paul sa verse 20, now then we are ambassadors for Christ. As though God did beseech you by us, we pray you in Christ's stead, be reconciled to God. So, napakalaga po na yung kaaway ng Diyos ay makipagkasundo sa Panginoon. May pagkakasundo lamang sa Panginoon, nangangailangan po ng somebody like you, somebody like me,
na ilapit siya kay Kristo. Kasi nasa atin po ang ministry of reconciliation by winning them. Paunawa mo yung price of redemption. Who paid the price? Why He shed His blood? Yan po yung 1 Peter chapter 1, 18 to 20, 18 and 19 particularly. Alright, precious blood po ang pinagtubos sa atin. Nagkaroon ng forgiveness of our sin. Ngayon, ang kailangan mo lang dito para makuha mo ang kauri ng silver na work para pagdating ng judgment seat of Christ, may katumbas na reward. Kuha nyo? So, yan po yung mahalaga. Every moment of our life, kinakailangan, una, umiiral, every act natin ay talagang nasa isip mo yung number one. Who is that? God. At sa decision making, when it comes sa service, God palaging first. Worship siya. Kasi kung sino yung una doon sa life mo, siya yung God mo eh. Kaya nga may mga tinatawag natin Diyos-Diyosan. Kaya doon, maliwanag doon sa Exodus 20, sinabi ng Panginoon, di pwedeng mauna ang alinmang. Dapat siya yung first. Pag may nauna, may pumalit doon sa place number 1, Diyos-Diyosan po tawag doon. Diyos-Diyosan. Small g, God. Kaya kayo kung bumabati, alright, kung minsan nagmamadali kayong nagtatype, yung pagbati ninyo, instead na ang iniisip mo, tinutukoy mo yung God na capital J, ay susulat marami, kung minsan nababasa ako, small g. God bless you, kanya. Tapos yung God niya, small g. So, caution, ha? Mga kapatid, ha? Itignan nyo, pag ginamit nyo yung pangalang God, kailangan palaging capital J yun, hindi yan small g. Pag mo small g kasi ang small g yung God of this world. 2 Corinthians 4. Kaya pakatanda natin po natin yan. Ha? Ngayon, note. May note ako diyan. The faithful. The faithful soul winner. 1 Corinthians 4:1 and 2. Katiwala. Faithful. Kasi yung faithful stewards. Katiwala. Maybe ikaw ang pinagkatiwalaan ng Panginoon. Alright, ikaw, anak, andyan ka sa school na yan. Okay, listen ha, mga estudyante. Pag bumalik doon sa normal, no? Nandiyan ka sa school na yan, ikaw ang representative ko dyan. Ikaw ang katiwala ko dyan. Para yung mga tao na yan ay lapit mo sila sa akin. Pamagitan ng pagbabalita mo ng gospel na may kinalaman who paid the price of redemption. Para kung hindi ka kasi na-receive, wala kang price of redemption, hindi tinanggap yung payment ng Panginoon, para ikaw mawala sa pagkaalipin kay Satanas, mawala ka sa kadiliman. Yan nga yung Acts 20, yung 28 verse 16, na po, very clear in Bible, yung from darkness unto light, from the power of Satan unto God. Kailangan may lipat. So, the faithful soul winner, nakikita niya yung mga tao as souls. Mga tao, pag nakita mo yung mga tao, mangkaluluwa ito. Mangkaluluwa ito. For whom the Lord Jesus died. Namatay ang Panginoon doon. Hindi lamang ikaw, kasi magiging selfish ka. Nagiging violator ka doon sa for I am not ashamed to preach the gospel. Mahihayin ka, takot ka. Kaya hindi umiiral sa iyo yung realidad na ang Panginoon mas makapangyarihan sa lahat. Sa Kanya walang imposible. All you have to do, gawin lang natin yung Kanyang pinagagawa. Balita natin, ang mabuting balita, kapatid. Paunawa mo sa tao, kaluluwa yan. Ang Panginoon namatay din sa Kanya, hindi lang sa iyo. Huwag mong paniwalaan yung doctrine of election na sinasabi nila. Elect ka muna bago ka maging anak ng Diyos. Hindi ho. Ang election ay applied sa service. Inelect ka in Christ para makita yung paglilingkod kasi yan ang pagkagamit dyan sa Biblia. The faithful soul winner sees people as souls for whom the Lord Jesus died. Ano sabi ng Hebrews 2:9? Hebrews 2:9? Hebrews chapter 2 verse 9. But we see Jesus was made a little lower than the angels. Pero sa chapter 1, makikita nyo, ay mas above siya sa mga angels.
But we see Jesus who was made a little lower than the angels, sa pagkakataong tao po yan, for the suffering of death. Have you noticed that? Kaya nung magkataon tao siya, ang purpose diyan, mag-suffer siya ng death. Kaya tayo ay na-reconcile sa God, na ilapit sa Diyos, 1 Peter 3:18. Crowned with glory and honor that He, by the grace of God, want you to notice this, that He, the Lord Jesus Christ, by the grace of God, should taste death for every man. Kasama ng mahal mo sa buhay, kaibigan, best friends, kakilala, okay? Kaugnayan, classmates, co-workers. Kailangan ho meron pong concern. Gumawa ka ng paraan, pray ka lang, paano ka makapag-win ng kaluluwa kasi ligaya sa langit yun. Pangalawa, pagkilala sa paid price of redemption ng ating Panginoon Jesucristo. Hebrews 10 verse 10. Hebrews 10 verse 10. Siguro, dito tayo siguro hihinto sa dalawang talata nito, and then yung letter C ay pag-usapan na natin sa next Friday, yung precious stones. Okay? So dito tayo sa Hebrews 10 verse 10. By the which will we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for how many? All. Kita nyo? Minsan lang po niya ginawa yung pagbabayad, hindi na po niya uulitin yun kasi buhay na po niya ang nailaan. Namatay siya, He was buried the third day, He rose from the dead. Nakompleto na ho niya yun, nandun na po yung tagumpay, everything. Fully paid na po, sufficient, complete na yung pagbabayad niya sa price of redemption. Ang kailangan ho natin mga kapatid, huwag tayong mahiya, huwag matakot. Kailangan ho ibalita natin ito. Very clear naman po yung Hebrews chapter 13 na hindi ko kayo iwanan at pababayaan. Nang ma-realize mo yon, sino yung nagsabi noon? Ang makapangyarihang Diyos. Ang sumupil kay Satanas, sumupil sa kamatayan, sumupil sa kasalanan, sumupil sa libingan, sumupil sa corruption ng body, the Lord Jesus Christ. He rose from the dead. Kaya nung ma-realize mo yon, ina-apply mo talaga yon, ini-embrace mo yon, kaya lumakas ang loob mo, kaya nagiging helper mo ang Panginoon. Ibig sabihin, whenever you soul win, ginagawa natin yung gusto niya mga kapatid, ay siya ho yung katulong. Ibig sabihin, umaalalay siya dyan. Di ka niya iwanan. Kaya wala kang katatakutan if somebody try to harm you. Kasi pinagpipray mo na sa Panginoon, Lord, para sa yung honor, para sa yung name, para sa yung glory, please po, i-convict mo po ang tao nito, enlighten mo, at turuan mo ako, bigyan ng wisdom and power, paano ako mag-deal sa kanya, ganun po yun. That's why it's very important to memorize scripture, because hindi naman bawat sandali magsasalita ka, mag-o-open ka ng Bible, pwede ka naman mag-witness, holding gospel tracts, just quoting other scripture. Follow up. Kaya mahalaga yung mga kapatid, memorize scripture, memorize scripture. Ay sasite mo lang yung pinakabuod ng verse, mahalaga na po yun at makuha na niya. And then kung nagasaan yun, saan yung kanya, and then you have to show. Kaya kung hanggat maaari, may dala ka ng mga maliit na Biblia. Or kung babae kayo, mahilig kayo ng nakabag, magganon no. O kaya yung New Testament with Proverbs and Psalms. Yung maganon. So by the which we also are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once and for all. 1 Timothy chapter 2, 3-6, mga kapatid, tignan ninyo. Kaya yung pong silver, ito po ay tinatawag po nating price of redemption. Okay? Silver, this is the price of redemption. Ito ay, it is as well represents the Word of God. Kasi hindi ka naman pwedeng mag-win ng kaluluwa without showing or citing the Word of God. Kasi yung Word of God ang siyang magpapaliwanag, siya yung magbibigay liwanag sa kinaukulan na yung kinakausap, na yung winiwin, alright, doon sa kung sino siya, ano yung ginawa niya,
Ano yung pag-ibig niya? Ano yung concern niya? Ano yung care niya? Ano ang layunin niya? Why He humbled Himself and became obedient unto death? Para po sa lahat. Napakaganda pong ibalita yun. Kasi pag sinasabi, binabanggit mo na sa tao, ang tungkol sa Panginoon, sinong natutuwa nun? Sinong naduduwalhati? Ang Panginoon, and in return, kikilos po yun to protect you. Kikilos ang Panginoon na yung tao na yun na pinag-pray mo, ma-enlighten siya. Kung ma-enlighten man siya initially, huwag kang ma-discourage. Maybe later on, and then may another follow-up. Mga ganun po yun. Sa isang attempt, not necessarily ang tao po ay kaagad po magdesisyon. Tiyaga lang. Pray. Kasi ang layunin mo, talagang mag-win siya. Gusto mong maluwalhati ang Panginoon. You are just doing your responsibility and duty as a member of the ministry of reconciliation. And we have the teacher, the Holy Spirit. And we have the textbook. Salita ng Diyos. Mawala man ang langit at lupa, nakikita mo doon sa itaas, lupa na ating tinutungtungan, hindi po mawawala ang salita niya. Yan po sinasabi niya. Ang salita niya ay spirit and life according to John 6:63. At on the basis ng kanyang salita, ay dyan po hahatulan ng sinuman. Whether ikaw ay believer sa judgment seat of Christ, sa white throne judgment unbeliever. So dito pa lang po mga kapatid ay kailangan bigyan natin ng mahalagang pansin, attention, ang bagay nito. So mahalaga, pag gumagawa tayo, ang effort natin ay pagwiwi ng kaluluwa, pinagpipray mo si pastor, pinagpipray mo yung mga kapatid, pinagpipray mo yung sarili, sana may mga kalulang maliligtas. It must be a collective effort and desire and burden of every believer to reach out yung isang tao na alam mo, ang Panginoon Kristo died for him also, died for her also, hindi lang sa iyo. And then alam mo, nakakapaglagay ka, nag-layup ka ng silver in heaven. Pagdating ng judgment seat of Christ, naka-record doon, nakalatag, uy, kauri ng gold ito, uy, kauri ng silver ito. Dadaan man sa apoy, hindi ho masusunog yan. So, yung katapat na reward na matagal lang inahanda ng Panginoon para ito yung enjoyment niya, nakasama ka sa millennium, wow! Ang sarap-sarap. Mga kapatid, yan po yun, no? Sa susunod po, ay yung last part na binasa natin, yung 1 Timothy chapter 2, verse 6, who gave himself a ransom for all to be testified in due time. Ulitin natin yung 1 Timothy chapter 2 para bago tayo mag-end. For this is good and acceptable in the sight of God our Savior. Alin yung this na yun? Yung pananalangin natin sa mga pamunuan ng bansa upang magkaroon tayo ng peaceable life, ang wika. Ano mga talata sa 1 Timothy chapter 2. Kasi po sa pamagitan ng ganon, pinagpipray mong presidente, pinagpipray mo ang mga opisyales sa local, alright, barangay, alright, munisipyo or city, alright, yung provincial, region, and then hanggang namumuno na sa nila sila po'y maligtas. At pag ganun po ang concern ng lahat ng mga Kristiyano, wherever they are, kikilos ang Diyos kung sino ang taong pwede niyang gamitin na malapit sa mga kinaukulan na yan para ho sila maligtas. Or maybe in the form of a television program, or maybe in the form ng radio program, or maybe pamagitan ng pagbibigay ng gospel tracts, something like that, or maybe sa pagdadaos po ng mga Bible studies, sharing something like that sa kanilang mga opisina, sa kanilang mga room, at maraming paraan. All we have to do, just ask God yung kanyang leading, what to do, when to do, how to do it. Mga kapatid, napakalaga po. For this is good and acceptable in the sight of God our Savior, who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. For there is one God and one mediator between God and man. Huwag na kayong maguluhan. Huwag kayong lalapit sa mga santo at santang kilala ninyo, lalo na yung malimit na binabanggit sa isang prayer. Hindi ho siya pwede na gumawa
ng hakbang para ikaw na lumalapit na nanalangin, lumalapit sa Kanya pang ipanalangin ka, yung problema mo pa iabot sa Diyos. Idirekta mo sa Diyos. Hindi ho kinikilala, there's only one mediator. Hindi ho, 2, 3, 4. Isa lang. Para makalapit ka sa Diyos, isa lang ang mediator, Panginoong Jesucristo. Alright, sabi po rito, for this is good and acceptable in the sight of God our Savior. Whoa! Gusto niya lahat. Who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. For there is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus. Yung kanyang naging kamatay, yung naging daan, suffering ng death, para tayo ay mailapit sa Diyos. 1 Peter 3:18. And then, who gave himself a ransom for all, to be testified in due time. Kailan mo patutuhanan, kapatid, ang pangyayaring ito about the one mediator? Yung paglalaan ng kanyang buhay, He paid the price of redemption. When? Pag wala ka ng opportunity, pag wala na tayong opportunity. That's why meron tayong Galatians 16. Kailangan umiral sa buhay ng lahat ng Kristiyano ang espiritu ng Galatians 16. As we have therefore opportunity, let us do good unto all men. Maraming paraan ng paggawa ng mabuti. Ang pinaka-main goal mo, to win ang kanyang kaluluwa. Maybe sa paraan na ikaw meron, laanan mo, sharean mo. Pagkain, pwede mo ilibre, pwede mo sharean. Marami hong paraan. Ilingin mo sa Diyos, Lord, what will thou have me to do? Maraming paraan. You have to do sacrifice. Alright? Pera mo na naman ang sinesave ng ganito, nakita mo na nasa need siya, or maybe ganito ganyan, na-share mo sa Kanya. Ang layunin mo ay upang makita niya ang Panginoon sa life mo, because it is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure. With that, hindi na ho siya mahirap kausapin. Kasi nakagawa ka sa Kanya ng mga bagay-bagay. Parang ganun din ang Kristiyano, di ba? Dahil kinikilala mo ang Panginoong Jesucristo, siya po ang lahat-lahat na gumawa, nagbayad sa price of redemption, at siya na rin po nagbigay ng buhay. Isipin mo, bigyan ka ng gift of eternal life because of that shed blood. Paying the price of the redemption, napatawad ang kasalanan mo, wala ka ng pananagutan sa impyerno. And then, nailipat ka na from the power of darkness unto life, and then from the power of Satan unto God. Yan ang po yung situation. Nain tayo kay Kristo spiritually. Imagine, napakasarap po kung titignan mo yung description ng Panginoon through His Word, yung kung sino ka at ano ka ngayon kay Kristo. Mga kapatid, hari nawa, itong dalawang mahalagang talakay natin ay ugaliin po natin na always first ang Panginoon. Pagdating ng pagtitipon, gawin mo siyang first, gumawa ka ng paraan, present your body a living sacrifice. I'm looking forward to see you, brethren, on Sunday. Huwag mong intindihin ang COVID-19. Kasi kung yan ang inintindi mo, takot ka. Paray ka lang, Lord, sana po ay i-save mo ko from this virus. Gusto kong manambahan. Gusto kong makita yung aking mga kapatid. Gusto kong kasama ko nung umaawit, nagpapuri sa iyo. I want to present my body living sacrifice. Dapat yun ang prayer natin. Dapat ganun po ang bukang bibig natin galing sa puso. And then, makikita po talaga siya yung first. That is worship. Siya yung first. Gold yun. And then, nag-i-involve ka sa soul winning effort. Silver yun. Huwag ko natin gayahin po yung spirit ni Judas Iscariot. Ginagawa natin ng isang bagay para sa pakinabang. Self-interest po yun. Ang gawin natin, ginagawa natin isang bagay para sa pangalan, honor, and glory ng ating Panginoon. That's wonderful. Hindi yung ginagawa natin yung isang bagay para tayo ay makinabang na ganito. Lalo na kung halimbawa,
Baka mayroong mga ilang mga ginagawa ng mga pagtitipon, ganito, okasyon, in-establish ang tao, o lahat na mag-a-attend, ganito, ganyan. O meron dito yung bunutan dito, ganyan. O magkakaroon ng first prize na ganito, second prize, third prize. Doon ka nauna, baka nagbabaka sakali, makakapag-win ka. Wrong, wrong, wrong. That is J.I. Mentality. Judas is unahin mo ang Panginoon, ang galing sa Panginoon, walang makakasamsam nun. Pag nilaan ng Diyos yun, walang makakasamsam. Pag inalis naman ng Diyos ang nasa iyo, walang makakapagpigil. Nakuha natin, ng kapatid, pwede kang bigyan ng Diyos, pero nakita niya yung ating motibo, attitude, hindi naman talaga siya yung first, di natin binibigyan halaga. Hindi natin binibigay yung glory, ano sa palagay mo mangyayari? Pwedeng kunin ng Diyos, walang makakapagpigil. Pwede naman ibigay ng Diyos isang bagay, wala rin makakapagbawal. Ay, hindi ba masarap yun? So sa Panginoon, sure ka. Ari naman naintindihan po natin. Ang pakay ng Judgment Seat of Christ, manalangin po tayo. Looking forward to see you on Sunday. Kasi ako, excited ako talaga makita kayo. Yung fellowship natin, yung mag-worship tayo talaga, makikita ng Panginoon, tuwan-tuwa yung galak na galak. Kasi may mga tao, lalo na yung professing Christian, talaga napaka-importante sa buhay niya, sa puso niya, na makapagpahayag ng pasasalamat sa Diyos, kasama yung kanyang mga kapatid, na nananambahan, talaga nagpapahayag sa prayer, sumasamang kumakanta na masaya. Mga kapatid, wag nating ipagdamot sa Panginoon. Amen? Panginoon namin Diyos na dakila, maraming salamat po sa oras binigay mo. Natalakay namin ang mahalagang bahagi po ng Judgment Seat of Christ kasi pinaalam mo na sa amin in advance, uuriin mo ang uri ng aming paggawa, pag-obey. Ano ba ito, pahapyaw, o ito lang ay pakitang tao, o napipilitan, o ito ay dahil kinikilala ka namin na ikaw ay Diyos. Pangalawa, ay dahil po yung price of redemption na kauri ng silver, ikaw po yung nagbayad, hindi namin kayang bayarin yon. So sana Panginoon, ang lahat ng itong dalawa na ito ay fresh sa aming memory, kaisipan, upang ang action namin ay accordingly. Ayon sa mataas naming pagtingin sa iyo, pagkilala sa iyo na ikaw talaga ang palaging first. Ano man ang mangyari, you are always the first. Wala kami po kaano-ano, wala kaming kahalaga, anak kami ng diablo, kaaway mo, dead in trespasses and sin, separated sa iyo dahil sa kasalanan. Pinagukulan mo po kami ng pagpapahalaga at pangsin. Binigay mo yung sarili just to pay the price of redemption. Lord, thank you so much. Pagpapaunawa mo ng uri ng paglilingkod na ito, na sana ito po yung palagi ang umiiral sa buhay namin, ng mga nagpapakilala at nagpapahayag, ng mga Kristiyano tumanggap sa iyo, born again spiritually, na kami po ay merong spiritual birth, nain sa iyo spiritually, having the seal, thy Holy Spirit, na ngayon nag-i-indwell sa amin. Temple mo ang aming mga body ng iyong banal Espiritu. Salamat po, Lord. Wala akong katumbas to. Hindi man po kayang tumbasan ng sanglibutan ito ng kayamanan ng lahat. Yung binigay mo sa amin, yung aming kalagayan sa iyo. Kasi definitely, pagbalik mo, bibigyan mo ng bagong katawan ng bawat isa sa amin na kumikilala siya at nanampalataya at tumanggap. Ingatan mo kami sa mga darating na oras, lalo na po itong aming pagtulog, mapayapa at matiwasay, supisyente. Ari na madakilang Diyos, kung magdadagdag ka pa ng araw sa aming buhay, palagi kaming masaya, naglilingkod, pinagpipray namin ang aming mga pamunuan, and then, dinidesire namin mag-win ng kaluluwa, magdala ng kaluluwa sa iyong paanan. Thank you Lord, sa gabay ng iyong Espiritong Banal sa aming ginawa na pag-aaral na ito. Salamat po sa lahat ng iyong biyaya at kahabagan. We are still alive. Alright? Sound and kicking. Masaya. Safe pa rin na po sa virus na ito. And at the same time, ay faithfully
provided our daily needs. Thank you, we praise you. Lahat po ito Ama ay aming hinihiling sa matamis, makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Maraming salamat mga kapatid. Napakalaga po ng inyong mga reaction, mga likes ninyo, comments, and then yung patuloy ninyong pray. Looking forward to see you on Sunday, 9:30. Right, pagsikapin nyo na meron tayo palaging mass. Okay? And then yung social distancing, always salute muna, wala munang kamayan. Salute muna po. At tayo po as much possible ay ngumiti ka kahit nakatakip yung bibig mo. Kaya kung gusto mong alisin yung ngiti mo, masarap na pong tignan. Ano po? Nakakasaya na po yun. Thank you. God bless you all. Good night.